Zan? Miss Feng, ano nagdala sa'yo rito ng ganito kagabi? Narinig kong nasugatan si Miss Min. May kilala kong mahuhusay na guro na pwedeng pumalis sa kanyang mga klase. Ginamit ni Tito ko ang halamang gamot kay Miss Min bago pa ito ilabas. Hindi niya kailangan ng pag-aalala mo para sa ganun kaliit na pinsala. Hindi ako makapaniwala na gano'n siya magtiwala kay Zan. Bukod pa doon, hindi ikaw magdidesisyon para sa tito ko tungkol sa pananatili ni Miss Min. Parang magkapatid sina Miss Fing at Miss Deng. Lubas siyang nasaktan. Salot na alagaan siya, sabi ka pang palitan ako. Walang maniniwala kung sasabihin mong wala kang kinalaman dito. Ikaw na matalas ang dila. Bakit ako naman ang sinisisi mo? Kung hayaan kitang manatili sa tabi ni Zan, ipinapakita nito na walang kakayahan. Gumagawa ka ng mga kaos sa lahat ng dako dahil sa isang lalaking hindi ka naman mahal. Nagsisimula pa lang ito. At napapani ka na? Totoo. Total, mas marami akong makakamit dito sa Sensheng. Mapapamahal mo ba si Mr. Shen? Hindi ka gusto ni Mr. Shen, hindi dahil sa akin, kundi dahil hindi ka niya hinahangaan. Hindi ikaw may karapatan na humusga sa aming dalawa. Ang pamilyang Chin ay hindi nangangailangan ng opinyon ng isang tagalabas. May matagal na ugnayan ang pamilya Deng at pamilya Shen. Ganyan siya magsalita. Gusto mo bang isipin na aming pamilya na ginagawit mo siya para putol ugnayan sa aming pamilya? Tanungin mo si Dingbing kung bakit siya nagkakalat ng chismis tungkol sa aming pamilya. Ipinadala ba siya ng kanyang ama para putulin ang ugnayan sa aming pamilya? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kakampi ko si Min Jiangxi. Sino man na may galit sa kanya, may galit din sa akin. Ayoko sa mga gumagawa ng gulo. Kung may problema, harapin niyo ako. Napakulang ingat ng kilos niya. Kung panatalihin mo siya, maring masaya reputasyon ng iyong pamilya. Ano? Ipinadala ka rin ba ng iyong ama para putulin ang ugnayan sa pamilyang Chin? Hindi nangangailangan ng martir ang pamilyang Chin. Ang hindi pagsagot ay hindi ko estilo. Magaling ang ginawa mo. Tatandaan kong payo ni Mr. Shen. Miss Min, ilalagay ko ng universal ointment sa bag mo. Palitan mo ito sa tamang oras. Huwag mong hayaang gamitin ng iba ang iyong pinsala bilang dahilan. Dahil ayos naman si Miss Min, nakaya nga ako ng maluwag. Zan, uuwi na ako. Hindi na kita ihahatid. Mag-ingat ka. Baka mabasa ang sugat mo. Naintindihan ko. Isang bihirang panauhin. Miss, anong nagdala sa'yo rito? Surin mo mga sangkap ng gamot na ito. Kailangan kong detalyadong formula. Ito'y bihirang halamang singaw. Ngunit ginagawang pamahid ang mga ito. Kailangan ng kaunting pagsisikap para matukoy ang formula. Gusto ko ang sagot sa loob ng 3 araw. Sige, ipaubaya mo sa akin. Mr. Chin, nakaayos na ang pabrika ng bote. Ngayon, pangalan na lang ang kailangan para sa gamot. Ikaw na magbigay ng pangalan.
Ito na lang ang gamitin natin. May magandang balita ka ba kamakailan? Napansin kong napakaganda ng iyong mood nitong mga araw. Musi. Ayos. Idagdag mo rin ito. Ma, sige. Kumusta ang benta? May natitira pa sa bahay. Sige. Eto, titimbangin ko pa para sa'yo. Ayos na. Ibalot mo na lang. Mainit. Sige. Sa tingin mo, ayos na ba ito? Sumabi kayo! Nasaan ang bayad sa proteksyon? Ibigay mo ng pera! Ibalik yung pitaka ko! Kung walang bayad sa proteksyon, hindi ka pwede magtinda dito. Nagbayad ako sa pwesto! Bakit hindi ko pwede magnegosyo dito? Papaliwanag ko sa'yo, ang bayad sa pwesto at bayad sa proteksyon, pareho mong kailangan bayaran. Tigilan mo ng pagpapanggap. Tama na ang satsat. Bubugin niyo siya! Tama na. Miss Ding? Paano ka nalalakas loob ang buhay ng iba sa mismong liwanag ng araw? Gusto mo bang mamatay? Ito'y hindi pagkakaunawaan lang. Magsilayas kayo. Tara. Ano tinitingnan nyo? Salamat, Miss Ding. Salamat po. Sandali. Tawang ka ba ni Jiangdong? Nagkamali kayo ng tao. Madalas kayong magkasama. Sigurado kung hindi ako nagkakamali. Nakikiusap ako. Na huwag ipaalam kay Mr. Dong. Ayoko mag-alala siya. Nasugatan na yung braso. Mahirap para sa'yo ang magtagal dito. Ang lihim na pamayad na ito ay nagpapagaling ng maraming sugat para sa neto kay Jiangdong. Ngayon, baka hindi niya kailangan. Miss Ding, iniligtas niyo na ako kanina. Malaking utang na loob na yon. Napakahalaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Isa lang mo itong pasanin, nalalo ako nagpapapalala sa kanya. Isipin mo lang na isa itong mabuting gawa ko. Salamat, Miss Ding. Hindi kailangan ng pasasalamat, ngunit kailangan mong mangako sa akin na huwag mong sasabihin sa kanya nang galing ito sa akin. Ayaw kong malaman niya na hindi ko pa rin siya makalimutan. Oh, Sana, hindi ako bigyan ng tapat na asong ito. sa pagkakataong ito, malalampasan ko na si Chinzan. Mr. Dong. Juji. Paano ka nagpunta sa ganyang kalagayan? Ginastos mo na bang perang ibinigay ko sa'yo? Hindi. Nagmamadali akong pumunta rito. Kaya hindi na ako nakapag-ayos ng maayos. Nga pala, hindi ba gumagawa rin ng negosyo ang tradisyonal na medisina si Chin? May nahanap akong napakagandang lunas. Pinapawi nito ang sakit ng aking mga buto. Kapag umuulan. Kunin mo ito. Tignan mo kung malalampasan dito ang kay Mr. Chin. May mga lunas pa lang hindi ko pa alam. Magaling. Napakagaling. Dalhin mo ko para makilala ang himalang doktor na ito. Isa lamang itong lumang reseta ng aming pamilya. Sayang naman. Gusto ko sanang matuto pa. Isa itong reseta na walang katumbas na halaga. At basta mo na lang ibibigay sa akin? Kasi sa tingin ko, papel lamang ito. Kung itatago ko lang, naniniwala akong magagamit mo ito. Kaya dinala ko na sa'yo. Mr. Dong, hindi na. Panatilihin lang nating hiwalay ang lahat. Ang binigay mo sa akin noon ay sapat na sa akin pagre-retiro. Ano? Gusto mo pa ba? Hindi. Salamat, Mr. Dong. Tatanggapin ko na ito. Maring hindi ko gusto si Mr. Chen. Ngunit kailangan kong aminin, nakahanga-hanga siya. 2 linggo ako nakakulong dito para makahanap ng bagong formula. Sa tulong nito, ang butikang Dongxing natin, tsak na aabot na mas mataas na antas. 2 linggo?
Kung ganun, malamang hindi mo alam na nag-aaway sina Miss Min at Ding Bining. Ano? Ang alipores niya, yung nagangalang Lu, nasugatan siya. Hindi maaari. Paano niya nagawa yon? Inanyahan tayo ng tusong lalaking ito. Siguradong may masamang balak siya. Mas mabuti tayong mag-ingat. Ah! Naglakas loob kang siraan ako? Mr. Jiang, ipinatawag mo ba ako rito para humingi ng tawad sa akin? Oo. May utang akong 2 paghingi ng tawad sa'yo. Una, nung gabi ng kaarawan ni Chinsan. Huh? May mga bagay bang hindi ko alam? Sabihin mo sa akin, Maliit na aksidente lang yun. bagamat hindi yun ang aking ideya, hindi ko rin lubos na maiiwasan ang pananagutan sa huli. Batay sa itsura mo, mukhang hindi sinabi ni Chinchan sa'yo ang lihim na ito. Ang tusong lalaking yon. Sa ngayon, magtitiwala muna ako sa'yo. Pangalawa, nagpakalat ng chismis si Ding Bining at nasaktan ka. Hanapin ko ang katarungan para sa'yo. Kalimutan na natin ito. Hindi na kailangang magpagkadin, Mr. Jiang. Kalimutan na? Nandyan pa rin ang peklat sa mukha mo. Kung hindi ka naglalaro-laro, magiging ganun bang iyong kasintahan na insultihin lahat ng nakikita niya? Una, siya'y ex-girlfriend ko. Pangalawa, ako ay mababaw. Hindi ko kayang kalimutan ito. Paano mo gustong ayusin ng mga bagay na ito? Nagsimula ang 2 bagay dahil sa akin. Bilang kabayaran, aalagaan kita mula ngayon. Maganda ba na ang kontrabida ang mag-aalaga sa atin? Para sa karamihan, parang panaginip na natutupad na ang nag-iisang tagapagmana ng Jiang ang nagbabantay sa'yo. Mr. Jiang, mas mabuti siguro huwag tayong mangarap ng sobra. Alam kong nag-aalala ka na baka hindi magustuhan ni Chinsan na masyado ka malapit sa kanyang kaaway. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagamitin ng isang babae para atakihin ang kaaway ko. Gusto ko lang na matikman mo ang luto ng ina ko ngayong gabi. Hindi ko inaisip na paglimutan mo na ito. Maglalathala ako ng paghingi ng tawad ngayon. Mr. Jiang, Paglathala ng paghingi ng tawad o hapunan? ang paglalathalan paghingi ng tawad ay para inilagay tayo sa panganib. Pinipili ko ang hapunan. Sumang-ayon na siya. Tigilan mo ng pag-aatubili. Sige na. Napapalibutan ka na. Tanggapin mo na lang. Ikaw... Ang munting peklat ay nagpapanganda sa iyong itsura. Hindi to pangit. Salamat ha. Galing din sa Ishing ang mama ko. Magaling siya sa pagluluto. Kung magugustuhan mo, pwede ka madalas pumunta dito. Libre naman. Tara na. Napakarami mong niluto. Huwag mong paggurin ang sarili mo. Palagi ka talagang binibigyan ng anak mo ng gawain. Hindi naman ako ganun kahina. O nang beses ni Dong na mag-uwi ng mga kaibigan. Kailangan ko silang asikasuhin ng mabuti. Hindi ko lang maalalang maraming putahe. Pakiramdam ko, kulang pang mga ito. Iho, Ma, pa, ma, Miss Ruying? ikaw ba ay... Ma, ako si Jiangxi. Naaalala mo pa ba ako? Jiangxi.
Ang sulat ay maayos at may kahulugan. Karapat-dapat itong ituro ko. Mas pinupuri mo siya. Mas mataas ang inaasam niya. 18 pa siya at hindi pa ikinakasal. Maaari ko bang itanong sa talentadong dalagang ito? Kailan mo balak magpakasal? Nagmana si Jiangxi sa iyong kagandahan. At sa akin naman ang talino. Siya ang pinakamagandang dalaga, kaya makakamit ang pinakamahusay na lalaki. Wala namang pagmamadali, hindi ba? Tama si Papa. Gusto kong may pasang karunungan niya sa mas maraming tao. Hindi ako nagmamadaling magpakasal. Sige, hindi na ako makikipagtalo sa inyo. Ruying, kahit hindi mo kami malalampasan, huwag mong ipapasa ang sama sa kayamanang pamilya. Ang bihirang pinturang ito ay bahagi sa dote ni Jiangxi. Sige na, huwag ka nang malungkot. Ikaw nga si Jiangxi. Ikaw nga talaga si Jiangxi. Anak. Mama. Akala ko nang wala ka na pagkatapos ng malaking sunog. Sunog? Bilis! Jiangxi! Tulong! May tao ba dyan? May tao ba sa loob? May tao ba sa loob? Tulong! Anak, may ligtas ang anak ko! Hintayin mo! Ililigtas kita! Ako. Sigurado akong pinatay ko na ang lahat ng apoy. Paano nagsimulang ganitong malaking sunog? Kinampirma ng mga kapitbahay habang nagliligtas na nagsimula ang sunog sa silid-aralan ni Papa. Hindi dapat magkaroon ng pinagmumula ng apo sa silid-aralan. Pinagkamamahal ng Papa ang kanyang mga libro. Hindi siya kailanman gumagamit ng apoy doon. Ma, isipin mo muli. Mayroon bang kakaibang nangyari? O may kakaibang taong dumalab bago ang sunog? Talaga namang may isang tao. Natatandaan ko lang peka sa kanyang kamay. Sabihin mo ang presyo. Gusto ko ang obra na ito. Pasensya na talaga. Ang obra na ito ay para sa hinaharap na dote ng aking anak na babae at hindi ito ibinebenta. Hoy tanda, huwag mo akong subukan. Ibenta mo lang sa akin ang obra habang handa ako magbayad ngayon. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging mahigpit ako. Walang puwang para sa negosasyon. Umalis ka na. Matanda. Hintayin mo lang. Siya nga siguro. Sininda niyang sunog matapos mabigo sa palitan. Ruying, hindi ka maayos. Manatiling kalmado. Naiintindihan mo ba? Bukod dito, naghihinula lang tayo. Walang ebidensya. Hindi. Makinig ka sa akin. Kailangan nating magplano ng maayos. Siya nga siguro. Sinira niyang pamilya natin. Pero hindi ko alam kung sino siya. Ma. Ruying, Ma. hindi ka ba kampante sa kakayahan at koneksyon ng anak mo? Hayaan mo kaming ayusin ito. Ma.
Mr. Chin, nakabalik na ako. Nasaan si Min Jiangxi? Si Miss Min, dinala siya ni Jiang Dong. Mr. Chin, nandun din si Mr. Lu. Sabi nila, isang apology dinner daw yon. Normal naman ang lahat. Sige, naiintindihan ko. Umalis ka na. Hindi na ka magtataka kung bakit may espesyal na koneksyon ako sa'yo. Mula sa unang pagkikita, lumabas na pareho pala tayo ng ina. Pa, pwede mo bang ikwento sa amin? Noong mga araw na yon, sa pababang daluyan ng ilog Yesheng, natagpuan ko si Ruying na halos patay na. Hindi niya maalala ang anuman. Nung panahong iyon, nag-aalala akong wala siyang magiging suporta. Kaya dinala ko siya sa Xinsheng. Hindi basta-basta tatangayin ng papa ko na makita niyang maganda ang mama ko. Tama, matagal ko rin siyang niligawan bago siya pumayag na magpakasal sa akin. Nakakakilig. Gusto ko isulat ang kwento ninyo sa susunod kong pelikula. Mag-i-invest ako. Ayos! Mr. Jiang, salamat sa pagsagip sa mama ko. Walang anuman. Base sa edad, teknikal na may panganay na anak si mama, hindi ba? Hindi naman siguro sobra kung tawagin mo akong kapatid. Hindi mo na siya maiiwasan ngayon. Ako si Jiang Dong, opisyal na magiging kapatid ni Min Jiangxi ngayon. Mula ngayon, susuportahan namin ang isa't isa sa hirap at ginawa. Kasama ang aming mga magulang bilang saksi, pinagtibay namin ang ugnayang ito. Para sa'yo. Jiangxi, narinig ko kay Dong na lang tatrabaho ka kay Kenzan. Delikado o mahirap ba? Bakit hindi ka nalang magbitiw sa trabaho? Madali nating masuportahan ang isa pang anak na babae. Sa ganitong paraan, hindi na tayo mag-aalala. Ma, hindi siya kasing labis sa mga sabi-sabi. Maganda ang trato niya sa akin, mataas din ang sahod. Oo. May nanakit kay Jiangxi noon. Si Mr. Shen ang nagprotekta sa kanya. Alam ng lahat sa Xinsheng na may suporta si Jiangxi mula sa pamilyang Qin. Walang nangasa manakot sa kanya. Tama. Mabuti naman yun. Ang nagsunog ay may intensyong pumatay. Kung alam niyang may nakaligtas, hindi siya titigil. Makinig kayo. Huwag kayong magpakitang tanga sa isa't isa. Para hindi makuha ang atensyon, iiwan ng iba. Kay Dong. Ang saya ko ngayon. Mag-toast tayo ulit. Sige. Cheers. Jiangxi, ang dami mong ininom ngayon. Maaari kang manatili dito. Sige. Pero may klase ko bukas ng umaga. Baka hindi ako makaabot sa oras. Sige. Marami pa tayong oras. Ihatid na kita pa uwi. Hmm? Nandito na tayo. Nandito na tayo? Ihatid na kita sa loob. Hindi na kailangan. Kaya ko nang pumasok mag-isa. Natatakot ka lang na makita ko ni Chinzan. Palagi kang may nakakaligtaan. Ibabalik ko na lang sa kanya bukas. Hmm. Hmm. Ah. Hmm? Hmm. Mas lalo ka nang nagiging matapang ngayon. Naglakas loob ka pang pumasok sa kwarto ko sa gitna ng gabi. Hmm?
Ang kontrabida? Uminom ka ba kasama mo si Jiangdong? Bakit nandito ka sa kwarto ko? Tumingin ka nga sa paligid mo. Kaninong kwarto to? Ito ay... ito ay... Wala akong magagawa sa'yo. Pag-isipan ng mas malalim ng kahulugan ng tula. Isumiting mga ito bagong hapunan. Narinig mo ba yon? Marahil hindi ganun nag-iisip ang mga makata ng isulat nilang tula, pero kailangan nating i-interpret ang bawat salita. Nakakapanakit ng ulo. Anong sabi mo? Sapat na ba ang 800 salita? Mas ayos yon. Mr. Shen, kailangan kong lumabas sandali. Babalik ako mamaya. Sige. Mag-focus ka sa homework mo. Mukhang masaya si Miss Min ngayon. Marami kong pagkakamali sa klase. Hindi siya nagalit. Sabi nila, nagbabago ang mood ng babae kapag umiibig. Pero hindi ako sigurado kung totoo yun. Parang walang kwenta. Nangangamoy selos. Duyo siya. Bakit mo ko hinurong dito? Kapatid? Biglang dumalaw si Mr. Jiang at pinilit akong dalhin ka. Doon lamang niya ipapaliwanag kung bakit siya nandito. Kailan ka nagsimulang makihalubilo? Kapatid, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Tama yan. Parang sinasabi mong involved tayo. Involved naman talaga tayo. Huh? Maayos ako mag-i-invest para sa pelikula nyo. Huh? Seryoso ka talaga? Maaring maluwag ang pakiramdam ko. Pero ako ay tapat sa salita. Sandali. Sobrang investment mo ng sabay-sabay. Maraming pressure ang nararamdaman ko. Walang dahilan para ma-pressure. Hindi mo naman ito magiging kasalanan. Saka naman, kumuha ko ng pera sa mga mayayaman. Kanino mo nakuha? Maruming pera ba to? Hindi ko matatanggap yan. Kinuha ko to sa papa ko. Sobrang supportive niya. Hindi to sa pilitan. Oh. Gusto kong malaman kung ano bang nasa isip yung dalawa. Ano bang tingin niyo sa akin? Isang dakilang tao! Ang ugali niyo ay nagpapaintindi sa akin sa kasabihang ang pera ay nagpapagalaw sa mundo. Naantig ako sa kayamanan. Gusto kita maging magkapatid sa ugnayan. Umalis ka nga. Sino bang gusto maging kapatid mo? Wala akong pakialam. Kasama kita. Mahal kong kapatid. Mahal kong Nagkakadiri ka naman. Nakakatuwa rin naman. Nga pala, naiwan mong bag mo sa kotse ko kagabi. Palagi mo nakakalimutan. Sobrang dami naman ng pera na to. Salamat kapatid. Nakakagulo ang pag-inom. Zan, sobrang inosente ko lang talaga. Kaya naloko ako ni Dingdining ng 2 beses. Gabayan mo ako para hindi na ako makipagkaibigan sa maling tao at masira pang relasyon natin. Ayos ba? Abala ako sa negosyo ng halamang gamot. Wala kong oras sa mga bagay mo. Kung wala ka namang ibang sasabihin, umalis ka na. Zan, Mr. Ching, may malaking nangyari. Ito ang bagong dosing Universal Cream ng Jiang. Sinuri ito ng aming pharmacist. Eksaktong tulad ng Musi Universal Cream. naaalala ko na ang ointment na ito ay ginagamit lang ni Ming Jiangxi. Madalas siyang bumisita sa Jiang. Ngayon ito ang nangyari. Nagkataon lang ba ito? Oo, kamakailan. Palagi kong pinapunta ni Miss Min sa Jiang. At tila malapit siya kay Jiangdong.
Bukod sa pagtuturo kay Jading, wala namang ginagawang kakaiba si Miss Min. Paminsan-minsan ko lang siyang naririnig binabanggit ang pamilyang Jiang. Wala nang ibang nangyayari bukod doon. Hindi kita tinawag para mangalap ng balita tungkol sa kanya. Pakiramdam ko lang na may taong nasa paligid niya ang gumagamit sa kanya at inilulubog siya sa bitag. Mr. Chin, bihira kayo magtiwala sa iba ng ganito. Iba siya. Handa akong tumaya para sa kanya. Huwag mo munang ipaalam sa iba. Naiintindihan ko po. Imbestigahan mo ang lahat ng gumagamit ng Universal Ointment. Gusto kong makita kung sino nag-traitor sa akin. Jading, practice ba sa kusina ang klase mo ngayon? Hindi. Nakuha kong lahat ng tamang sagot sa hamon ni Miss Min ngayong araw. Bilang gantimpala, siya nagluluto para sa akin. Ilang serving? Sabi ni Miss Min, may bahagi rin para sa'yo. Tingnan ko muna kung ano niluluto niya. Sasama ako sa'yo. Bawal ang mga bata sa loob ng kusina. Sige na nga, iwan ko na lang kayong dalawa. Anong ginagawa mo? Gusto ni Jerry ng mga delicacy ng Yesheng. Gumagawa ko ng dumplings para sa kanya. Ako na ang magmasa ng harina. Ano bang problema niya? Ano? Akala mo hindi ako marunong magluto? Mr. Shen, hindi ko sinasadya. Ayos lang. Akma naman ang panglalarawan. Hindi ako magagalit. Mr. Shen, mapagpatawad kayo. Ano yan? Itong alang na bigas na ginawa ko. Alam mong dapat mong iwasan ang anumang may kinalaman sa alak. Bakit? Malakas naman akong uminom. Kasi kagabi, nalasing ka at sinadya mo pang pumasok sa kwarto ko. Ako? Pumasok ko sa kwarto mo? Tignan mong paligid mo. Kaninong kwarto ito? Hindi pala yung panaginip. Naalala mo na? Mukhang hindi ka naman lubusang nalasing. Hindi masama. Nagsimula ba kayo sa pagtatanim ng trigo? Gutom na ako. Sandali lang. Bilisan mo, sobrang gutom na ako. Baka mahimatay na ako. Kain na tayo. Kain na. Mag-ingat ka. Mainit pa. Luto na yung mga dumplings. Hindi mo na kailangang iprito sa bibig mo. Madali kang patawanin. Tumawa ka kung gusto mo. Wala namang bawal sa pagtawa. Hindi ko inakala may ganito kang sense of humor. Marami pang mukhang tito ko. Makikilala mo siya paglipas ng panahon. Ayan na naman ang pagbebenta. Makulit talagang batang ito. Jading, anong masasabi mo sa luto ko? Napakasarap. Madalas ka bang magluto para sa taong gusto mo? Kaya gumagaling ka ng gusto? Ano bang alam ng batang katulad mo tungkol dyan? Ang kasalukuyan kong mission ay turo ka para magtagumpay at maging pinakamahusay na babaeng tutor. Madalas kang kasama ni Jadong nitong huli. Ginugulo ka ba niya?
O may nararamdaman ka na para sa kanya? Dahil yung kay Luyoshi, gusto mag-invest ni Mr. John sa pelikula ni Luyoshi. Tumutulong ako ng kaunti. Gaya ng inaasahan. Ang taong gusto ko, hindi magpapalin lang kay Jangdong. Miss Min, napakasarap ng alak mong bigas. Magugustuhan ito ng tito ko. Mag-toast tayo gamit ito bilang pasasalamat kay Miss Min para sa mga delicacy ng Yisheng. At ako naman ang dapat magpasalamat sa iyong pagkilala at suporta. Cheers! Cheers! Kakaunting alak ng bigas lang. Nahilo ka na. Mukhang hindi ka makakainom kapag wala ako. Minjangsi, hindi ako tataya. Naniniwala ako sa'yo. Pasensya na, Miss Min. Naging pabaya ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Tulungan na kita. Ako na po, Miss Min. Dongxing Universal Cream at Xing Universal Ointment, magkapareho ang mga sangkap. Miss Min, nakikiusap ako. Magkunwari ko yung hindi nyo nakita. Inutusan ako ni Mr. Chin na hindi nyo dapat ito malaman. Ang Dongxing Pharmacy ni Jiangdong ay maaga nagbenta ng ointment na matagal nang binubuo ni Mr. Chin. Malaki ang naging epekto nito sa Chin Pharmaceuticals. Hindi ito nagkataon lamang. Maaring ninakaw ni Jiangdong ang formula o may access sila sa Chin Universal Ointment. Inilagay ko ang universal ointment sa bag mo. Palitan mo ito sa tamang oras. Huwag mong hayaan gamitin ng iba ang sugat mo bilang dahilan. Naiwan mo ang bag mo sa kotse ko kagabi. Makakalimutin ka talaga. Madalas kang malapit kay Jiangdong nitong huli. Dahil ba ito sa pangungulit niya? O may nararamdaman ka na para sa kanya? Kaya pala, hindi talaga interesado si Mr. Shin sa akin at kay Jiangdong. Sinusubok lang niya ako. Hinarap ni Meng Jiangxi si Jiangdong para linisin ang kanyang pangalan. Sa ugali ni Jiangdong, pipilitin niyang kunin siya sa panig niya. Kung magkamali si Meng Jiangxi, kahit minsan lang, sisiguraduhin kong masadlak siya. Jiangxi! Hindi ka ba natakot? Bakit hindi ka umuwi ngayon at pinilit mo pang makipagkita sa akin ng palihim?
Sabi ko sa'yo, malapit sila sa isa't isa. Akala mo'y praning lang ako? Hindi makakaiwas sa responsibilidad si Min Jiangxi sa pagtagas ng reseta. Kapatid, nagpapasalamat ako sa pamilyang Jiang sa kabutang ibinigay nila sa akin at kay Mama. Pero, ginaan bang relasyon natin para saktan si Mr. Shen? May pinipahiwatig ka ba? Ano bang nagawa ko mali? Sabihin mo ng malinaw. May hindi pa inalalabas na universal ointment ni Mr. Shen sa handbag na inaiwan ko sa kotse mo. Pero ngayon, nawawala na ito. Ikaw ang kumuha. Ang formula ng Dongxing Universal Cream ay kapareho ng binuo ni Mr. Shen. Sa tingin mo, hindi ba kayo nahinala yun? Ibig mong sabihin, kinopya ko ang formula ni Chinzan? Kung pareho ang mga formula, bakit hindi mo isipin na si Chinzan ang kumopya sa akin dahil lang bumahilig ako makipagkompetensya sa kanya? Hinitugma ang timeline. Nauna na inilabas ang ointment ni Mr. Shen, kaya nagsisimulang magbenta kamakailan lang. Kung ang timeline ang ebidensya. Alam mo ba, na kinabukasan matapos mong iwan ang bag mo sa kotse ko, inilabas na ang Dongxing Universal Ointment. At aabuti ng hindi bababa sa 1 buwan para suriin ang formula at ibibenta ang produkto. Magnanakaw ba ako ng salamangkero sa paningin mo? Paano mo mapapatunay ang timeline na ito? Kung hindi ka naniniwala, ipapatawag kong account, dala ang mga libro. Makikita mo kung kailan nagsisimulang kumita ang gamot. May bigat ang mga salita ni Jiang Dong. Baka, hindi siya kasi sama ng iniisip ko. Hindi na kailangan. Pero, iimbestigan ko pa rin ito. Itinuring mo talaga akong isang magnanakaw. Para lang ipagtanggol si Chinzan. Sabihin mo, gusto mo ba talaga siya? Personal kong usapin yun, hindi mo na kailangang makialam. Ako ang kapatid mo! Paano ko hindi mag-aalala sa mga desisyon mo sa buhay? Hindi kita tunay na kapatid. Kinikilala pala nilang isa't isa bilang magkapatid. Magkapatid? Bakit hindi ito nabanggit na Chan? Mr. Shen? Chinzan, duwag ka talaga! Hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo! Nagpadala ka pa ng babae para harapin ako? Hindi ito utos ni Mr. Shen. Desisyon ko ito. Hindi ito laban na naggaling sa argumento. Alam mo, kung saan mo nakuha ang formula. Zan! Mr. Chen! Sa mata ni Chinzan, magkakampi kayo sa isang bangka. Sa tingin mo, pinagkakatiwalaan ka pa niya? Ang pagiging kasama niya ay parang pakikimuhay sa tigre. Hindi kita maaaring hayaang manatili sa tabi niya. Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito para umuwi? Hindi ako aalis hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Umaasa ako na kapag pinalanggot ako ni Mr. Shen, masasabi mong patas na hindi ako napakawala ng reseta. Ititigil ko muna ang produksyon at tutuntunin ang pinagmula ng reseta. Hindi kita idadamay. Hindi mo ba iniisip na masyadong malapit si Ming Jiangxi at Jiang Dong? Bakit mo siya pinasundan? Sinisisi mo ba ako sa pakikialam? Pero nang marinig mong pangalan niya, sumama ka kagad sa akin. Binabalaan kita na huwag gamitin ang pangalan ko bilang dahilan para makialam sa mga gawain ko. Huwag mo mong paratahan ng pakikialam. Para itaw yung tinusyon mong protektahan si Ming Jiangxi. Babae ko siya. May karapatan akong gawin ang anuman ang gusto ko. Isang tabi mo ng personal na damdamin. Kailangang ipadala sa dagat ang mga produkto mo. May kinalaman ito sa negosyo ng pamilya. Hindi ko papayagan ng sinumang may masamang balak na makakaapekto sa ating kapwa-interes. Ano man ang tinatago niyang layunin. Sapat na yun basta gusto ko siya. Pero, Diyan,
Opo, ihatid mo pa uwi si Miss Feng. Opo. Dito po, Miss Feng. Hintayin mo lang. Hindi ako matatalo kay Min Jiangxi. Pumasok ka kung may sasabihin ka. Hindi ko kailangan ng bantay. Mas nagiging matapang ka na. Naglalakas loob ka makipagkita sa kalaban ko ng patago sa akin. Mr. Shin, madalas akong bumisita sa pamilya Jiang dahil doon tumutulong ang mama ko. Doon kami naging parang magkapatid. Pero hindi ba ulila ka na? Hindi mahalaga yon. Gusto kong linawin kung bakit ko nakipagkita kay Mr. Jiang ngayon. Maaari na ko niyang ointment dahil sa pagkukulang ko. Kailangan ko siyang harapin. Kung siya ang may gawa, pipilitin ko siyang ipaliwanag yun sa'yo. Ano bang relasyon mo kay Jiang Dong? Makikinig ba siya sa'yo? Hindi ito tulad ng iniisip mo. Narinig kong usapan ninyo ni Jiang Dong. Naniniwala ako sa'yo. Mula ngayon, hindi mo na kailangan magtago kung bibisita ka sa pamilya Jiang. Sabihin mo lang kay Mr. Xiang at ipapahatid kita sa driver. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Pero, may isa pa akong tanong. Nung tanungin ka ni Jiang Dong kung gusto mo ba ako, bakit hindi ka sumagot? Kasi, ako, Sagutin mo ako. bawal para sa isang guro na makagusto sa kanyang amo. Bukod pa doon, ikaw ang pinakatalento at pinakamaganda sa lungsod. Paano pa ako mangangas na mag-isip ng iba? Sobra mo naman akong pinupuri. Natatakot ka bang mawala ng trabaho? Halata ba talaga? Sobrang halata. Huwag kang mag-alala, hindi kita hayaang mawala ng trabaho. Kung ganun, mas lalo akong magsusumikap. Hmm? Mahalaga pala ako sa kanya. Kaya siya nag-aalinlangan. Hello? Mr. Chin, Jiang Dong? Mr. Dong! Mr. Dong! May problema ba sa reseta na ito? Kakaiba ito. Ginamit ko ito nung araw na ibinigay niya sa akin. Epektibo naman. Itong walang muwang na tanga. Ginagamit lang siya. Epektibo ang formula. Ang problema, galing ito kay Chinsan at iniimbestigahan niya ako. Hindi maaari! Si Ding... Ding? Si Ding Bining ang nagbigay nito sa'yo? Nagkamali ako, Mr. Dong. Oo, si Miss Ding ang nagbigay nito sa akin. Inakala ko nagmamalasakit na siya sa'yo. Akala ko iayos lang yun. Kaya pinasa ko sa'yo. Pero hindi ko alam na may kinalaman nito kay Mr. Chin. Mr. Dong, ako ba'y nagdulot na naman ng problema sa'yo? Ipabaya mo na ito sa akin. Umalis ka na sa Shenzhen. Ako nang bahala sa iba. Pwisit. Paano nagawa ni Ding Bining na pagplanuhan ako? Aayusin ko siya ngayon din. Tanga ka talaga. Ibinabali niya sa akin ang sisi. Paano pa ko mananatiling maayos? Si Ding Bining. May isa pang taong may access sa Universal Ointment na malapit kay Ding Bining.
Si Feng Jing yun? Miss Min, inalagay ko ng universal ointment sa bag mo. Tandaan mong palitan ito sa oras. Huwag mong hayaan gamitin ang ibang sugat mo bilang dahilan. Ayos para sa kanya. Pati ikaw, nadamay pa niya. Kulang sa kaalaman ng medisina ang pamilya Feng. Kung kaya nilang eksaktong maunawa ng formula, tsak na may gumagabay sa kanila. May isang dalubhasang manggagamot ba si Shensheng? Na hindi ko alam. Kung may nakatagong eksperto sa Shensheng, hindi yun magiging maganda para sa ating negosyo. Anong balak mong gawin? Sundan ang mga bakas at hanapin ang tunay na utak. Pinakamainam na bunutin ang tuluyan ng pamilya Feng na nagsasamantala sa mga negosyante sa Shenzhen. Jinzan, hindi ka na nag-iingat? Hindi mo ba talaga gustong gawin ito? Siyempre gusto ko. Monopolyo nilang pagpapadala sa Shenzhen dahil lang tumagi ang ama ko na mataas ang presyo ng gamot para sagutin ang gasto sa pagpapadala. Napilitan siyang magnegosyo sa loob ng lungsod lamang. Matagal ko na silang gustong harapin. Jinzan, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Napagtanto kong ikaw pala ay makatarungan at tapat. Isa kang tunay na lalaki. Ganito na talaga ako noon pa. Ngayon mo palang napansin? Huwag mo kong patawanin. Sanay pa rin ako sa itsura mong gustong tapakan ako. Tama yan. Yan ang mismong itsura na yan. Ipagpatuloy mo lang. May sakit ka ba? May lunas ako. May tanong ako. Bakit nasa bahay niyo ang mama ni Min Jiangxi? Gaya ng mukhahe mo, maghiwalay tayo ng gagawin. Iimbestigahan ko ang sunog sa pamilya Min. Malalaman mo kung sinong sumusuporta kay Feng Jing yun. Imbestigahan mo ang isang taong bihasa sa paggawa ng gamot na bigla na lang nawala ilang taon nang nakalipas. Ang sino man nagbanta sa'yo, kailangang alisin. Mr. Shen, para sa akin ba ito? Ano bang nangyayari sa isip niya? May tanong pa ako. Bakit nasa bahay niyo ang mama ni Min Jiangxi? Masasabi ko ito. Pero kailangan ko ng bahagi sa ointment mo. Sige. 2 taon nang nakalipas, nasunog ang bahay ng pamilya Min ng malala. May mga namatay at mga nagkahiwalay. Mahirap ang mga pinagdadaanan ni Min Jiangxi sa nakarang ilang taon. May ilang kapitbahay na malapit sa pamilya Min na tumulong sa kanya. Ngunit may ilan ding naapektuhan sa sunog na tumawag sa kanya ng malas. Pumunta siya sa Shenzhen para mabilis na kumita ng pera upang mabayaran ang pagkalugi ng mga kapitbahay. Mr. Chen, nakuha ko ng sukat ng mga damit. Mauna na po ako. Ipapadala ko na lang mga tapos na damit kapag handa na. Salamat. Iwan ko na po kayo. Sandali lang. Mr. Chen? Malapit ng taglamig. Kailangan ko rin magpasukat muli para sa ilang damit na panglamig. Ayos lang. Kinuha ko ng sukat mo noong nakaraang buwan. Eksakto pa yon. Pumayat ako nito mga huli. Sukatan mo ulit ako. Ay. Parang medyo naluluha ang mga mata mo. Ako? Ayos lang. May salamin naman ako. Nasaan ang salamin ko? Mukhang naiwan ko sa tindahan. Miss Min!
Mari mo bang ikaw ang gumawa nito? Naiwan ko kasi ang salamin ko sa tindahan. Ako? Hindi ba ayos naman yung pagkasukat mo kanina? Bigla lang akong hindi makakita ng malinaw. Ganito na lang, lumapit ka pa. Mas magiging eksakto ang sukat nito at mas magiging bagay ang damit. Abala ang schedule mo at nag-alala ka pa sa pagbili ng mga bagong damit ko. Pasensya na. Ang lapat ng balikat, 50. Luma na mga damit na dinala mo. At yun pang sinusuot mo kapag binibisita mong mama mo. Gusto mo bang isipin niya na pinapabayaan ka namin? Ang haba ng manggas, 67. Sinabi sa akin ni Jiangdong. Ang dahilan kung bakit nasa pamilya Jiang ang mama mo. Panatilan niyo itong lihim, Mr. Shen. Oo naman. Sukatin mo ng dibdib ko. Kung ganon, makisama ka kay Jiangdong na parang tunay na magkapatid. Jiangdong, ang daldal mo talaga. Ang sukat ng dibdib, 96. Mukhang oras na para sukatin ang leeg. Bakit ka namumula? Mainit lang ngayon. Ang gabi ng taglagas ay talagang mainit. Halos tapos na. Babalik na ako. Paalam. Eh, nandito na pala ang salamin ko. Ay, Ito. Hindi dapat nilagyan sa lamin sa manggas. Madali itong mabasag. eh, Napakabata mong mag-isip.